Breaking news! Huwag kukurap mga kababayan. Ito talaga ang mga balitang gustong-gustong pakinggan ng mga kalaban. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos lumabas ang kanyang totoong ugali. Huling-huli sa kamera mga kababayan kung paano ang kanyang pakikitungo sa taong bayan. At eto pa, lumabas din sa wakas ang totoo niyang pakay sa Mindanao. Kaya pala ayaw paawat, ayaw ding maghinay-hinay dahil napakatindi pala ang kanyang misyon sa Mindanao. Mga bashers ni PBBM, totoo kaya ang mga paratang sa kanya? Hindi na talaga to kayang pagtakpan pa. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Mission accomplished dahil pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong May 26, 2024 ang pamamahagi ng mahigit 4,000 electronic titles at Certificate of Land Ownership Award sa Agrarian Reform Beneficiaries sa Region 12. Para sa kaalaman ng lahat, ang Region 12 ay sumasaklaw sa probinsya ng Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato at Sarangani provinces. May kabuoang 3,167 electronic titles at 1,164 CLOAs ang ipinamahagi sa 4,271 Agrarian Reform Beneficiaries sa South Cotabato, North Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Sinabi ng Pangulo na halos 10,700 na mga titulo ng lupa na sumasaklaw sa mahigit 18,000 hectares na lupa ang ipinamahagi sa SOC Sargent. Sinabi ni Pangulong Marcos na umaasa ang kanyang administrasyon na maipamahagi ang karagdagang 2,000 titles sa mahigit 2,600 magsasaka sa Region 12. Ang mga magsasaka ayon sa Pangulo ay hindi na kailangang magbayad ng taunang bayarin or amortization para sa kanilang mga sariling lupa. Sinabi din ng Department of Agrarian Reform na ang pagtanggap ng titulo ng lupa ay isang tangible manifestation ng land tenure security na magbibigay sa mga benepisyaryo ng hindi mapag-aalinlangang karapatan na ma-access ang lupa at mga nauugnay ng mga pagkukunan nito. Nanawagan din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang whole of government approach para mapabilis ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa sa mga agrarian reform beneficiaries at palawigin ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno sa mga magsasaka sa buong bansa. Sinabi din ng Pangulo na naipamahagi na ng gobyerno ang kabuuang 10,700 titulo ng lupa sa mga agrarian reform beneficiaries sa SOC Sargent. Iniyak din ng Pangulo sa mga agrarian reform beneficiaries na patuloy na hahanapan ng pamahalaan ng mga solusyon ang lahat ng hamon sa sektor ng agrikultura, partikular na ang epekto ng El Niño phenomenon, ang nagbabadyang La Niña at iba pang epekto ng climate change. Kinilala din ng Pangulo ang mahalagang kontribusyon ng mga magsasaka sa pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa. Binabati ko ang lahat ng nandito ngayon, lalo na ang lahat ng nasa likod ng pagsulong ng agrikultura dito sa Coronadal City at sa buong South Cotabato. Natutuwa ako na makasama kayo sa okasyong ito. Ito po ang araw na matagal na nating inaantay. Hindi lang po kayo, pati kami, matagal na naming iniintay. Dahil po, ang katotohanan nito, ang programang ito, ang pagbibigay ng titulo sa ating mga agrarian reform beneficiary ay sinimulan ng aming mga ninuno. Sinimulan ito nung panahon ng aking ama, nung siya'y Pangulo, at ang kanyang Secretary of Agrarian Reform, ang pangalan was Secretary Conrado Estrella, ang lolo ni Secretary Conrad Estrella. Kaya po, kung kayo ay nasisiyahan, kami po ay siguro katumbas na rin ang aming saya. Dahil po, nakumpleto po namin ang sinimulan ng aming mga ninuno at ito ang pinakamahalaga sa kanilang ginagawa. Inuna po itong Agrarian Reform Program. Ito yung unang ginawa ng aking ama. Kung titignan nyo po, yung pagsulat niya, pagkabatas, laging naka-typewriter yan noong panahon nila. Ito lang, ang agrarian reform, ang sinulat niya ng kamay niya dahil
napakahalaga para sa kanya at sabi niya, sa kasaysayan ng buong bansa, gusto ko, ako ang nagsimula nito. Ngayon, kami naman ang magtatapos. Kaya naman, buong puso po ako nagpapasalamat kay Secretary Estrella para sa kanyang walang kapantay na pagsisilbi sa bayan at walang sawang pag-ikot sa buong bansa upang maihatid sa ating mga magsasaka ang kanilang mga titulo at tulong pang-agraryo. Matagal na kaming magkakilala ni Secretary Estrella sapagkat ang kanyang lolo nga ay ang Agrarian Reform Secretary. Nakagisnan ko ang pagpapahalaga at pagmamalasakit ng aking ama at ng kanyang lolo sa magsasakang Pilipino. Naging saksi po ako sa paghihirap at pagsubok ng mga magsasakang hindi kailanman nabiyayaan ng lupa o kaya naman ay naging alipin ng mga may-ari ng lupa na kanilang sinasaka. Naging saksi rin ako sa kawalan ng pagkakapantay-pantay ng sektor kung saan ang mga nagsisikap ay nakakapaghatid ng pagkain sa ating hapagkainan, ay sila pa ang nahihirapang makakuha ng sapat na pagkain para sa kanilang sariling pamilya. Ngayon, sa tulong nitong programa ng DAR, ipapagpatuloy namin ang sinimulan ng aking ama at ang lolo ni Secretary Estrella. Ibabahagi namin sa araw na ito ang lupang matagal na ninyong pinapangarap sa pamamagitan ng mga Certificate of Land Ownership Award at electronic titles sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Mamamahagi rin kami ng mahigit 4,300 CLOA at e-title sa mga magsasaka, hindi lang dito sa South Cotabato, kundi maging sa kalapit na Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Sa kabuuan, nakapagbigay na kami ng halos 10,700 titulo, katumbas ng higit 18,000 ektarya na lupa dito sa inyong region. Nilalayo namin makakapagbigay pa ng halos 2,000 titulo sa tinatayang 2,600 magsasaka sa inyong rehiyon ngayong taon. Ngunit, hindi ito gaya ng nagdaang panahon. Wala na po kayong taunang bayarin o amortisasyon sa lupang ito. Ang tanging aalahanin na lang po ninyo ay kung paano gawing produktibo ang inyong lupa at paano kayo magkakaroon ng mas maginhawa na buhay at para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Sa bagong Pilipinas, uunahin po natin ang kapakanan ng mga magsasaka at papalayain natin sila sa sistemang nagpapahirap sa kanilang kalagayan. Sa pamamagitan ng New Agrarian Reform Emancipation Act na pinanday natin kasama ng ating mga mambabatas, binura na po natin ang ilang dekada ng pagkakautang ng ilang magsasaka na nauna na nabigyan ng lupa ng pamahalaan. Na wala na po kayo kailangan alalahanin tungkol dyan dahil ay sinabi na namin ay burado na yan. Burado na yung utang ninyo. Isa ito sa aming mga programa upang mapabilis ang pagbabago at paglago ng ating magsasaka. Magiging susi ito sa pagbangon ng ating kababayan mula sa kahirapan. Sa ating mga benepisyaryo, naway magbukas ito ng iba't ibang pagkakataon upang mapabuti ninyo ang inyong mga sarili at matupad ang inyong mga hangarin para sa inyong pamilya at para sa ating bansa. Naway magbigay ito ng kapanatagan sa inyong kabuhayan habang itinataguyod ninyo ang seguridad sa pagkain ng buong bansa. Higit sa lahat, naway maging inspirasyon ito para sa inyong mga anak at ang kanilang mga anak na ipagpatuloy at pagyabungin pa ang propesyon ng pagsasaka. Sa kanila nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Inaanyayahan ko kayo na makipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno
upang magamit ninyo ng wasto ang mga lupaing ito at makatulong sa karagdagang supply ng mura at dekalidad na pagkain para sa ating mga kababayan. Tinatawagan ko ulit ang DAR na pabilisin ang pamamahagi ng lupa at makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang makapagbigay ng malawakang serbisyo sa ating mga magsasaka. Kami po sa pamahalaan ay katuwang ninyo sa pagpapataas ng inyong kita at pagpapaunlad ng inyong kabuhayan. Umasa po kayo na patuloy po ang pagkakilos upang pangalagaan ang ating mga yamang lupa at ang ating kalikasan at matiyak ang kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Tutugunan po natin ang mga hamon sa sektor katulad ng nangyayari ngayon ng El Nino at ang susunod na nagbabantang La Nina at iba pang mga epekto ng tinatawag na climate change, yung pagbabago po ng panahon. Hindi po namin bibiguin ang tiwalang ipinagkaloob niyo sa akin at sa pamahalaan. Hindi po namin iindayin ang pagod sa paglilibot sa lahat ng sulot ng bansa. Maihatid lamang ang serbisyo para sa inyo. Magtulungan po tayo. Sama-sama nating isulong ang masaganang buhay sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay ang lahat ng magsasakang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.